Narito na po ang episode 49 ng Magandang Dilag, araw ng Biyernes, September 1, 2023. Kinakamusta nga nito ni Greta yung kalagayan ng nanay niya kasi nga matutulog na nga sila. Ngunit nag-aalala pa rin tong si Luisa kasi nga gusto nga ni Luisa makalipat na nga sila ng bahay. Sabi naman ni Greta, "Nay, kailangan muna nating ayusin ang mga bagay-bagay. Kailangan ko munang asikasuhin ng mga kalaban natin sa buhay, pero wag kayong mag-alala, ligtas kayo dito. Saka kailangan muna natin sundin ang mga therapy ninyo. Pero balang araw na kapag naayos ko lahat ng mga problema natin, makakalipat agad tayo ng bahay. Pangako mo yan sa akin, anak." "Opo, Nay, magpapakalayo-layo tayo." So yun, natulog na nga sila. At ginagawa talaga ni Gigi para maging panatag ang loob at isip ng kanyang nanay. Kasi nga hanggang ngayon may trauma pa rin talaga siya. Hanggang sa kinabukasan, nag-i-start pa rin yung continuous pa rin yung pag-therapy niya, yung mind, pati buong katawan. Tinatanong ng doktor niya kung ano yung mga naalala niya, 'di ba? Bago nangyari yung aksidente, yung pagkakapatay sa kanya. Mabuti na nga lang talaga at nakaligtas silang mag-ina. Ayan, may mga session, may mga therapy. Sa ngayon, may trauma pa rin talagang tinatamo si Luisa kasi nga on process yan, matagal talaga yan. Mas matindi yung natamong trauma ni Luisa kumpara kay Gigi. Naalala niya, may mga taong masasamang loob na gustong pumatay sa kanila, hinahabol sila tapos nagtatago sila ni Gigi. Napapaiyak na lamang siya. At ang pinaka nakakatakot na naalala niya yung pagkakasunog sa kanya ni Mayor Magnus. Hanggang sa niyakap na nga siya nito ni Gigi at pinatigil na ulit yung session. Ayan, nagpapractice na rin siya maglakad. Ayan, kasi humina yung tuhod niya, 'di ba? Nakakalakad naman siya, yung nga lang kailangan maging balanse ang lakad niya para hindi siya matumba. Inaalalayan naman siya ni Gigi. Nagpo-focus talaga siya sa nanay niya kasi nga nangako siya dito na babawi siya ng gusto. Ayan, natutuwa naman si Gigi kasi kahit papano may progress. May progress ang nanay niya, nakakalakad. Saka madaling turuan. Diba hindi siya sumusuko. Inaalalayan siya ng mga nurse. Ayan, nakakalanghap ng sariwang hangin. Tapos tinanong ni Gigi sa doktor, sabi niya 2 months na po siyang magdadalawang buwan na siyang ginagamot. Ano pa po ba yung mga bagay na kailangan ko pang gawin? Siyempre, ang suggest pa rin ng doktor, iwas pa rin dapat siya sa stress at kailangan puro mga magaganda at puro mga positive ang mga nakikita niya. Yun ang kailangan gawin nito ni Gigi para tuloy na talaga nga makarecover at manumbalik sa dati ang nanay niya. Kasi nga inaalala pa rin niya, diba, sobrang tagal na, magdadalawang buwan na. Ayun, masaya naman sila. Samantalang tong si Cyrus, sinabi niya kaya Eric na chinek niya na lahat ng mga records ng mga namatay last year at wala talagang siyang na-track na Luisa de Jesus na patay. So sabi niya rito sa kaibigan niya, hindi kaya maaring buhay pa si Luisa de Jesus, kaya napatingin nitong si Eric, kasi nga yung hinala niya at yung hinala ng kaibigan niya baka tama ang hinala nila, diba? So nagtataka siya. Samantalang itong si Luisa, ayan, kumukuha siya ng mga bulaklak at nagulat siya kay Gigi kasi biglang dumating. Ayun pala, meron ibibigay sa kanya yung headband. Ayan, pare na tayong magandang dilag, Nay. Sabi naman ni Luisa, nagulat naman ako sa'yo, anak. Ginulat mo naman ako. Anak, hanggang kailan ba tayo titigil dito? Gustong-gusto ko na talagang lumayo. Magpakalayo-layo na tayo. Para hindi tayo makita ni Magnus. Sabi naman ni Gigi, Nay, relax ka lang. Ligtas ka naman dito, safe ka naman dito. Hindi naman kasi agad tayo basta-basta alis kasi hindi pa tapos yung session sa therapy mo. O Nay, alis muna ako ha. Paalam muna ako. Saan ka punta? Di ba, Nay, meron akong tinatayong business? O sige, Nay, babalik din ako agad. Alis ako ha. So ito namang si Attorney Eric, pinuntahan niya agad yung hospital kung saan na-admit itong sina Luisa saka si Gigi. Ang sabi niya, meron kasing pasyenteng dinala dito, na biktima sila ng pagkakasaksak. Last year lang nangyari. Nagpakilala siya, binigyan niya yung calling card niya si Attorney Eric. Ngayon sabi nung nurse, si Nurse May, naalala nga niya, diba, nakikiusap sa kanya si Gigi noon na wag sanang sabihin ang any informations about sa kanilang mag-ina.
Kaya tumanggi itong nurse, sabi niya, pasensya na kayo. Sir, hindi ko kasi kami pwede magbigay ng any info sa mga nagtatanong dito. Part po yun ng trabaho namin. Hanggang sa tinawag na nga sila dahil emergency, kinakailangan ng mga nurse kaya umalis. Ngayon, pinakailaman ni Atty. Eric yung computer ng nurse. Nasa Mental Health Institute. Sinurse niya yung pangalan na Luisa. Nakalagay, walang record ng death, di ba? So napatunayan niya na maaaring buhay nga talaga tong si Luisa. Samantalang itong si Greta pala, pinuntahan niya si Sofia para kamustahin at dalawin. Pinag-uusapan nga nila itong si Riley na hanggang ngayon 2 buwan na hindi pa rin umuusad yung pinaplano nila. Sabi naman ni Gigi, tita, may nakalagay namang security camera dyan sa may sa may stock room ng Capsule X, kaya nakasiguro ko na dyan talaga pinapahirapan ni Riley o minamaltrato yung mga tauhan niya. Sabi naman ni Sofia, hindi mo kasi ako nagegets. Kailan pa natin hintayin magalit si Riley? Matagal pa yun, nandiyan naman si Magnus. Pwede naman natin simulan ng iba pang mga plano. Paano natin masisimulan yan? Gigi, tapatin mo nga ako. Umaatras ka na ba o naduduwag ka? Dahil pa sinusunod mo yung mga gusto ng nanay mo? Kasi gusto niyo nang umalis dito at magpakalayo-layo? Sabihin mo lang sa akin para hindi na ako umasa. Sabi naman ni Gigi, tita, hindi pa rin nawawala ang galit ko sa mga elite squad. Itutuloy ko pa rin ang plano. Sa ngayon, bigyan niyo muna ako ng konting panahon kasi ito yung pagkakataon ko para bumawi kay nanay. Samantala, yung mga kaibigan ni Jared pinag-uusapan nga nila si Greta kasi nga halos 2 buwan na itong hindi umaattend ng sports club. Sabi naman ng isang lalaki, di ba Jared, ikakasal ka na? O balato mo na sa amin yun. Sabi ng isang lalaki nakaputi, siguro namimiss mo si Greta, Sabi naman ni Jared, sira. Hindi, Sabi naman ng lalaki nakaputi, siguro ang sarap-sarap ni Greta sa kama, Liberated kasi, mukha siyang liberated. Nagalit si Jared, affected siya. Sabi niya, wag niyong pag-uusapan si Greta ha, kahit wala siya dito. Yung muntikan niya ng suntukin, sabi ng mga kaibigan niya, ano bang problema mo? Diyan na nga kayo, malis siya. Samantala, yung mga katulong, nagsusunog sila ng yung dahon. Ayan, sinisigaan nila. Ngayon, itong si Luisa, tahimik lang siyang umiinom ng tsaa sa labas. Nakita niya na merong apoy. So nanumbalik sa kanya yung trauma na sinusunog. Sabi niya, wag niyo akong sunugin. Diba? Hinawakan niya yung ulo niya, natatakot siya. Wag niyo akong sunugin. So nataranta na yung katulong. Sabi niya, ma'am, ano po yun? Kinausap niya yung isang katulong na nandun sa may sigaan ng dahon. Sabi, patayin mo yan, patayin mo, bilis. Wag niyo akong papatayin. Bigla na siyang tumakbo, nagwala. Hinabol siya nung 2 katulong, ngunit hindi siya nahabol. Hanggang sa nakalabas nga siya ng gate ng bahay. Ngayon, ito na, dumating na si Greta. At tinanong niya yung 2 katulong, sabi niya, ba't kayo ganyan makatitig sa akin? Parang nakakita kayo ng mga multo. Yung aga-aga pa, sabi nung katulong, ma'am, nawawala po kasi ang nanay niyo, si Ma'am Luisa. Ha? Ano nangyari? Nakakita po kasi siya ng sinisigaan namin dahon kanina, nagtatatakbo po. Hindi na po namin mahagilap. So, biglang umalis si Greta, sabi niya, tara na po kuya, alis po tayo. Saan nyo nakita yung direksyon dumaan si nanay? Doon po, ayun. Ito namang si Luisa, hinahanap si Gigi. Yan, parang nababaliw-baliw na naman. Dahil natatakot siya, hindi siya pwedeng gumala-gala sa labas, sa kalsada. Dahil ang inaalala talaga ni Luisa, baka nga naman may makakita sa kanya. Sakto naman, paparating tong si Jared. Yan, nagro-road trip siya. Papauwi na siya. Naalala pa rin niya si Greta, kaya siya napapangiti. Kasi nga nahumaling na siya dito. Sabi nga ni Greta dito sa kanyang alaala, diba? Meron pa kayang lalaking ganun, yung biglang darating sa akin tapos magugustuhan ako, tapos magugustuhan ko rin. Alam mo, kapag meron lalaking dumating na ganun, hahalikan ko na siya. Yun. Ngayon, biglang may tumawag kay Jared, at ito namang si Luisa, sa kakahawak ng ulo niya, nahulog yung headband na binigyan ng anak niya. Ngayon, syempre may tumawag sa cellphone ni Jared, kukunin niya yung phone, biglang nahulog. Kaya nung pagkuha niya, pagtingin niya sa dinadaanan niya, muntik niya masagasaan si Luisa. Nagulat siya, buti nakapagpreno siya agad. Buti mabilis siyang kumilos. Nung paglabas si Jared, okay lang ba kayo? Hindi siya pinansin ni Luisa, kaya hindi niya ito napansin. Hindi niya namukhaan kasi nakatalikod ito. Dire-diretso naglalakad si Luisa, muntikan na. Buti na talaga hindi siya nakita ni Jared. Tinanong ni Luisa yung mga bata naglalaro, nakita niyo ba yung anak ko? Natakot yung mga bata kasi akala baliw. Ngayon, merong biglang dumating na van na kulay pula. Kilala ko tong van na to kay Atty. Eric to .
Alam ko talaga si Attorney Eric ang nakakuha sa kanya ay naglalakad At ang halata sa hita pati doon sa naka long sleeve na polo, pati doon sa wrist niya, 'di ba? Tinapik niya si Luisa at nakita siya nito. Pagharap ni Luisa, takot na takot pa rin talaga, nakakaawa. Samantalang tong si Gigi, biglang nagpreno, bumaba siya. Kasi nga nakita niya, namata niya sa kalsada yung headband na binigay niya sa nanay niya. So biglang dumating yung driver, sabi, "Ma'am, ano kuya, may balita ka na ba?" Nabalitaan ko po sa mga residente dito, sabi, meron daw po nakakita sa nanay ninyo. Sa sobrang takot po, biglang nahimatay, tapos kinuha ho siya at sinakay ho sa may sasakyan. Talaga? Sino naman yung lalaking yun? Wala ho hindi ho namin na-identify, sabi. Samantalang yung tauhan ni Mayor Magnus biglang dumating at binalita nga na okay na raw yung pinapakuha nito ni Magnus. Ano kaya yung pinagagawa niya? Sige po, Mayor, alis na po ako. So, napapaisip tuloy yung mga manonood, diba? Na baka nga naman si Nanay Luisa yung pinakuha ni Magnus. Ayun pala, meron siyang tinawagan. Sabi niya, meron pala siyang gustong i-meet up sa place na yon, at yun ay walang iba kundi si Greta. May kipagkita siya kay Greta mamayang gabi, so malalaman natin yan ay sa mga susunod na episode, mga kapuso. Ngayon, nagtanong si Gigi, diba? Sabi niya, bakit naman siya kinuha? Kaya naman umuwi itong si Gigi na talunan, di ba? Walang-wala siyang napala, umiiyak na siya. Natatakot, nag-aalala. Samantalang itong si Sofia umuwi din ng bahay para kamustahin nga itong naging paghahanap ni Gigi. Sabi naman ni Gigi, hinanap na po namin siya. Napag-alaman po namin, meron pong lalaking kumuha sa kanya. Bigla po siyang sinakay sa sasakyan. Gustuhin ko man po mag-report sa mga pulis, kaso natatakot ako. Kasi baka alam natin may connection sila kay Mayor Magnus. Malalaman nila na boy si nanay, pati ako. Marireveal ang sikreto ko. Dami-dami na to, nag-aalala po ko, tita. Ano pong gagawin natin? Yan, talaga nag-aalala na talaga siya, no? Ngayon, bigla may tumawag sa kanya. At nakita niya sa phone na tumatawag sa kanya si Magnus. Sabi niya, si Magnus tumatawag. Paano na to? Kasi akala niya baka nakuha nga ni Magnus si Luisa. Sabi naman ni Sofia, pinalmahan siya, pinakalma siya, sabi niya, just calm down, kailangan makausap ka niya na hindi niya matrace na meron kang kinakaharap na problema. Hello Magnus, anong pakay mo? At sabi ni Magnus na, pwede ka bang mayaya for tonight? Bakit? Anong meron? So dito na nagtatapos ang review and recap natin para sa araw na to. Sa araw ng Lunes, ayan na, September 4, talagang naglalasing itong si Riley at kasama niya itong si Blair saka si Jared para i-comfort siya. Naglalabas siya ng hinaing ng sama ng loob dahil alam niya talaga na mayroong babae ang asawa niya at iisa lamang daw ito. Hindi pa niya talaga matukoy kung sino. Hindi niya alam, no, si Allison pala yun, kinakalaban siya. Samantala, kinausap itong si Greta ni Attorney Eric. Nagbigay ito ng babala, sabi niya, hindi basta-basta ang mga kalaban ninyo. Malalaking tao ito at malalakas ito. So alam na natin, di ba? Nakuha nga talaga ni Eric si Luisa at nalaman niya na ang sikreto nila, di ba? Na si Gigi at si Greta ay iisa. Ngayon, binigyan ni Sofia ng baril itong si Gigi dahil kakailanganin niya to for self-defense kasi nga may kipagkita siya kay Mayor Magnus. Ngayon malalaman natin kung ano ba yung klaseng ino-offer sa kanya ni Mayor Magnus. Tingin ko parang indecent proposal ito kasi nga maski si Mayor Magnus na humalin din kay Greta, di ba? Nung campaign niya mismo, kasama niya si Greta, lalo na nung nagpakita ito ng mukha. Kaya tingin ko talaga, so hindi natin alam kung tama yung theory ko. So sabay-sabay natin kung pakatutukan sa Lunes, di ba? Kasi tingin ko parang magiging babae niya rin dito si Greta. So abangan natin yan kung tama yung hinala ko. So yan lamang po mga kapuso at maraming salamat sa inyong panonood. Huwag niyo pong kalilimutan na hindi i-like ang video na to at i-share mo na rin sa iyong social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng magandang dilag and other GMA shows tulad nito. Happy viewing and happy weekend sa mga kapuso. God bless us all.